Nobyembre na naman at napapansin ko ay parang napakabilis na mga araw ngayon at naniniwala ko ang 2024 ay hindi na malayong mararating na natin ito. Dahil natulog lamang tayo, mamaya ay 2024 na naman. Ngunit nais kong pag-usapan ang mga pangyayari ngayong Nobyembre patungkol sa astronomical na mga events na nangyayari at mangyayari ngayong November. At ito na nga ba ang mga sinyalis na hindi na magtatagal ang ating mundo? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ito ang mga ilan na na-research ng aming team patungkol sa mga mangyayari ngayong November 2023. Nangyari noong November 3 na nagkaroon ng opisyal na oposisyon ang Jupiter. Ang malupit na planeta ay nasa pinakamalapit nitong posisyon sa daigdig at ang buong mukha nito ay lubusang matutuntun ng araw. Mas magiging maliwanag ito kaysa sa anumang panahon ng taon at maaring makita ito sa buong gabi. Ito ang pinakamagandang oras upang masilayan at may photograph ang Jupiter at ang mga buwan nito. At ang isang medium size na telescope ay dapat na makapagkita sa iyo ng ilang mga detalye sa mga ulap ng Jupiter. Nakakamangha, diba? At patikim lamang ito dahil noong November 4 hanggang 5 ay nagkaroon ng Turids meteor shower. Oo, ang Turids ay isang pangkaraniwang meteor shower na naglalabas lamang ng 5 to 10 meteor bawat oras. Ito ay kakaiba sapagkat binubuo ito ng dalawang magkaibang wave. Ang una ay gawa ng alikabok na naiwan ng asteroid 2004 TG10. Ang pangalawang wave ay gawa ng kalat na iniwan ng comet 2P ENCKE. Ang shower ay taon-taon mula Setyembre 7 hanggang December 10. Nagtatampok ito ngayong taon ng gabi ng November 4 hanggang noong umaga ng November 5. At maaring harangan ng ikalawang kwarte ng moon ang karamihan ng mga malabong meteor ngayong taon. Ngunit kung mapasensya ka, maaring makahuli ka ng ilang magandang meteor. Ang pinakamagandang oras para panoorin ang meteor shower ay pagkatapos ng hating gabi mula sa madilim na lokasyon na malayo sa liwanag ng syudad. Ang mga meteor ay nagmumula mula sa constellation ng Taurus na binabanggit sa aming research, ngunit maaaring magpakita sa anumang bahagi ng kalangitan. At sa November 13, magkakaroon ng bagong buwan. Ang buwan ay matatagpuan sa parehong panig ng daigdig tulad ng araw at hindi makikita sa kalangitan sa gabi. Ang yugtong ito ay mangyayari sa 9:28 UTC. Ito ang pinakamagandang oras ng buwan upang obserbahan ang mga malabong bagay tulad ng galaxies at star clusters dahil wala itong liwanag mula sa buwan na makakasagabal. November 13, isang kakaibang pangyayari ang mangyayari sa Uranus dahil magkakaroon ng oposisyon ng Uranus. Ang bughaw-luntian na planeta ay nasa pinakamalapit itong posisyon sa daigdig at ang buong mukha nito ay lubusang matutuntun ng araw. Mas magiging maliwanag ito kaysa sa anumang panahon ng taon at maaaring makita ito sa buong gabi. Ito ang pinamandang oras upang masilayan ang Uranus. Dahil sa kalayuan nito, ito ay magmumukhang maliit na bughaw-luntian na tuldok lamang sa lahat ngunit sa pinakamalakas na teleskopyo. At ito nga mga kaibigan, ang pinakamatindi. Sa November 17 to 18, isang kakaiba na pangyayari ngayong taon na ngayon lang ulit mangyayari, ang Leonids meteor shower. Ang Leonids ay isang pangkaraniwang shower na naglalabas ng hanggang 15 na meteors bawat oras sa kanyang peak. Ito ay natatangi dahil mayroon itong cyclonic peak bawat 33 years kung saan maaaring makita ang mga daang-daang meteor bawat oras. Ang huling pangyayaring ito ay nangyari noong 2001 pa. Ang Leonids ay gawa ng mga alikabok na iniwan ng comet na Tempel-Total na natuklasan noong 1865. Ang shower ay mula November 6 hanggang 30. At kadalasan, dito nangyayari ang Leonids meteor shower at nagtatampok ito ngayon taon ng gabi ng ika-17 at umaga ng ika-18. Ang malabong buwan ay magsiset up bago hating gabi na maglalabi ng madilim na kalangitan para sa isang magandang palabas ng maagang umaga. Ang pinakamagandang oras para sa panood ay mula sa madilim na lokasyon pagkatapos ng hating gabi. Ang mga meteor ay magmumula sa constellation ng Leo, ngunit maaaring magpakita sa anumang bahagi ng kalangitan. At sa November 27, magkakaroon ng buwan sa kabuuan o tinatawag na full moon. Ang buwan ay matatagpuan sa kabilang panig ng daigdig kaysa sa araw
at ang buong mukha nito ay lubusang matutuntun. Mangyayari ito sa 917 UTC. Ang buwan na ito ay kilala sa mga sinaunang tribe ng Native American bilang Beaver Moon dahil ito ang panahon ng taon upang magtayo ng mga patibong para sa mga beaver bago ang tubigan at ilog at ito'y magyayelo. Ito ay kilala rin bilang Frosty Moon at Dark Moon. Nakakamangha mga kaibigan ang mga pangyayari sa ating kalangitan at binabanggit sa Lucas na ang mga bagay na ito ang mangyayari sa buwan, araw at mga bituin ay magbibigay ng hudyat na tayo ay malapit na sa natakdang panahon ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Malalaman natin ito dahil ipapakita sa atin ng Panginoong Diyos ang mga pambihirang pangyayari sa astronomy na siya lamang ang may kontrol. Lucas 21 verse 34 to 36. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kahit maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Mga kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ang nais niya ay ihanda natin ang ating mga sarili dahil nais niya na makaharap natin siya, na hindi tayo mapipiligro at gusto niya na tayo ay makapiling niya sa langit na bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Salamat Panginoon sa inyo pong pagmamahal sa amin at sa walang sawang pag-aalaga sa amin sa pagpapakita Panginoon ng mga dakilang mga bagay sa astronomy upang maipahiwatig ang iyong pong mensahe na malapit na po kayong dumating. Tulungan kami Panginoon na may handa ang iyong mga sarili at nawa Panginoon, gabayan kami sa lahat ng aming landasin habang kami pa ay nabubuhay sa mundong ito. At tulungan kami sa dakilang pag-asa ng iyong pagpapahayag na hindi po nawa kami matakot pagkus kami po ay haharap sa inyo at hindi mapipiligro. Salamat Panginoon sa iyo pong pag-aalaga at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.